Kung maririnig mo na ang isang kaso ng pasyente na tinanggihan na ng buong Europa ay nailigtas sa Pilipinas, maniniwala ka ba? Hindi naniwala si Elisa. Nilakbay niya ang pinakamahuhusay na ospital sa Europa at saan man ay iisa ang kanilang sinasabi, hindi maaaring operahan, hindi maililigtas, ihanda na ang iyong sarili. May isang lugar na pumayag, ngunit ang halaga ay napakalaki na hindi kailanman maaabot nilang mag-ina. Isang babae na wala pang 30 anyos, malusog, ay bigla na lang hinatulan na maghintay ng kamatayan. Nang gumuho ang huling pag-asa sa malamig na pasilyo ng ospital, tumuntong si Elisa sa Pilipinas na may iisang iniisip. Marahil ito na rin ang huling kabiguan. Ngunit pagkatapos lamang ng isang pangungusap mula sa isang Pilipinong doktor, ang buong mundo niya ay nabaligtad. Ang Madrid sa mga taong iyon ay kasing ganda pa rin ng mga lumang postcard. Sa umaga, mabagal ang agos ng Ilog Manzanares, sinasalamin ang maputlang sikat ng araw, at ang maliliit na kapihan sa gilid ng daan ay laging puno ng mga taong dumaraan. Si Elisa Garcia ay nakatira kasama ang kanyang ina sa isang lumang apartment hindi kalayuan sa sentro ng lungsod. Ang buhay nilang mag-ina ay simple, regular, at payapa na inakala niyang ganito na siya tatanda. Sa mga umagang umiinom ng kape sa tabi ng bintana, sa mga hapong mabagal na naglalakad sa mga pamilyar na kalye, si Elisa ay isang tahimik na babae. Hindi siya nangangarap ng malaki, umaasa lamang na mabuhay ng malusog, magtrabaho ng sapat para sa sarili at makasama ang kanyang ina hanggat maaari. Si Senyora Clara, ang kanyang ina, ay isang babaeng halos ginugol ang buong buhay sa katahimikan. Matapos maagang mamatay ang kanyang asawa, si Elisa na lamang ang kanyang sandigan. Silang mag-ina ay nag-aalalayan sa isa't isa, bihirang magsalita ng damdamin ngunit laging nagkakaintindihan sa maliliit na bagay. Ang mga unang senyales ay dumating ng napakatahimik. Noong una, ilang panandaliang sakit ng ulo lamang. Inakala ni Elisa na dahil ito sa pabago-bagong panahon, sa sobrang trabaho, sa kakulangan sa tulog. Ngunit pagkatapos, ang sakit ay tumagal, lumala, na sinamahan ng pagkahilo at pagduduwal. May mga umaga na kailangan niyang umupo ng matagal sa gilid ng kama bago maglakas loob na tumayo dahil ang silid sa kanyang harapan ay umiikot. Si Senyora Clara ang unang nakapansin ng kakaiba. Nakita niyang maputla ang kanyang anak, pagod, walang ganang kumain, at hindi mapakali sa pagtulog. Ilang beses niyang inudyok na magpatingin ngunit laging itinataboy ni Elisa, sinasabing bata pa siya, hindi maaaring magkaroon ng anumang seryoso. Hanggang sa umagang iyon, habang si Elisa ay nasa banyo, biglang nagdilim ang lahat. Hindi niya nagawang tawagin ang kanyang ina, naramdaman lamang niya ang isang matinding sakit na parang may pumipiga sa kanyang ulo. Nang magkamalay, nakita niya ang sarili na nakahiga sa sahig, habang si Senyora Clara ay nakaluhod sa tabi niya, ang mukha ay putlang-putla sa takot. Ang resulta ng pagsusuri sa ospital ay dumating ng mabagal, ngunit mabigat. Tinawag ng doktor ang mag-ina sa kanyang silid. Ang boses ay seryoso at maingat. Si Elisa ay na-diagnose na may isang bihirang uri ng tumor sa utak na matatagpuan sa isang malalim at napakadelikadong lokasyon. Nang tanungin ni Elisa kung maaari itong operahan, matagal na nanahimik ang doktor bago umiling. Sinabi niya na ang panganib ay napakalaki, ang posibilidad na mabuhay ay napakababa. Ang pinakaligtas na opsyon ay ang palliative care upang pabagalin ang paglala. Umupo si Elisa doon, blanko ang isip. At si Senyora Clara, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay hindi napigilan ang kanyang mga luha. Ang hatol ay ibinigay ng marahan, ngunit sapat na ito upang wasakin ang kapayapaan na dating mayroon silang mag-ina. Mula sa sandaling iyon, ang buhay ni Elisa ay lumiko sa ibang landas. Isang landas na hindi niya inakala na kailangan niyang tahakin. Pagkatapos umalis sa ospital sa Madrid, ang maliit na apartment nilang mag-ina ay naging kakaibang tahimik. Walang nagsasalita, ngunit pareho nilang naiintindihan na ang hatol na iyon ay hindi pa ang katapusan. Bata pa si Elisa, hindi matanggap ni Senyora Clara na ang kanyang anak ay uupo na lamang at maghihintay sa paglala ng sakit araw-araw. At kaya sinimulan nila ang isang paglalakbay na hindi nila naisip noon, isang paglalakbay upang maghanap ng ibang sagot para sa tadhana.
Ang unang ospital na kanilang binalikan ay isang malaking sentro pa rin sa Madrid. Inulit ni Elisa ang mga pagsusuri, kinuhanan muli ng mga scan, ang resulta ay hindi nagbago. Matagal na tiningnan ng doktor ang kanyang file at marahang sinabi na hindi siya nangangahas na isugal ang operasyong ito. Binigyang diin niya na kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring kumitil sa buhay ni Elisa mismo sa operating table. Umalis ang mag-ina sa klinika na may parehong pamilyar na sagot, hindi maaari. Ngunit hindi sumuko si Senyora Clara. Dinala niya si Elisa sa London at mula sa London ay sa Berlin. Sa bawat lungsod, pumapasok sila sa mga kilalang ospital, mga lugar na itinuturing na pinakamahusay sa medisina sa Europa. Nasanay na si Elisa sa amoy ng disinfectant, sa puting ilaw, sa mga iling ng ulo na puno ng pag-aalala mula sa mga doktor. Sa tuwing nakakarinig ng paliwanag, marahan siyang tumatango na parang sanay ng tanggapin ang masasamang balita. May isang ospital sa Alemanya na nagpatigil sa kanila ng mas matagal matapos tingnan ang file. Sinabi ng mga doktor na maaari nilang subukan ang isang espesyal na paraan ng operasyon. Ang tagumpay ay diretsong sinabi na nasa 40% lamang. Walang pangako, walang katiyakan. At pagkatapos noon ay ang mahabang listahan ng mga gastos. Tiningnan ni Elisa ang mga numero na ipinaliwanag sa salita, ngunit tila napakalaki pa rin, napakalaki na hindi na kailangang kalkulahin. Alam na nilang mag-ina na hindi nila ito kayang bayaran. Si Senyora Clara ay umupo ng tahimik sa harap ng mesa, mahigpit na hawak ang kanyang lumang bag. Nagtanong siya tungkol sa insurance, tungkol sa posibleng tulong. Ang sagot ay wala. Ang pamamaraang ito ay experimental, hindi sakop ng anumang plano. Tiningnan ni Elisa ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, kitang-kita sa mga mata nito ang kawalan ng magawa hindi dahil wala ng lunas, kundi dahil mayroon ngunit hindi nila kayang abutin. Ang sandaling iyon ay mas masakit kaysa sa lahat ng mga pagtanggi noon. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Roma, Madrid, Geneva, bawat lugar ay nagdala ng kaunting pag-asa at pagkatapos ay muling nahulog sa katahimikan. May isang doktor na diretsong nagsabi, nagaano man ka-advance ang teknolohiya, may mga limitasyon na hindi dapat lampasan. May nagpayo sa kanila na mag-focus na lang sa kalidad ng natitirang buhay sa halip na sumugal. Unti-unting naramdaman ni Elisa ang pagod ng kanyang ina. Hindi na gaanong umiiyak si Senyora Clara tulad ng dati, ngunit mas mabigat ang kanyang katahimikan. May mga gabi sa hotel na nagigising si Elisa at nakikita ang kanyang ina na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas, ang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Naiintindihan ni Elisa na ang kanyang ina ay nagpapakatatag para sa kanya. Sa araw sa Geneva, habang naghahanda silang umalis sa huling unibersidad na ospital, halos tanggap na nila ang katotohanan na wala ng pinto na magbubukas para sa kanila sa Europa. Ang pasilyo ay mahaba, malamig at walang tao. Mabagal na naglakad si Elisa, pakiramdam na bawat hakbang ay may kasamang isang piraso ng pag-asa na naiiwan. Sa sandaling iyon, isang doktor ang tumawag sa kanila. Nag-atubili siya ng matagal bago magsalita. Sinabi niya na sa Europa ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ngunit ikinuwento rin niya na mayroon siyang isang kaibigan na nagtatrabaho sa Pilipinas kung saan narinig niyang may mga napaka-espesyal na pamamaraan sa pag-oopera ng tumor sa utak. Hindi siya nangangako, hindi rin siya sigurado sa anuman. Sinabi lamang niya na kung gusto pa nilang maghanap ng isa pang daan, iyon marahil ang huling lugar na sulit subukan. Nagkatinginan si Elisa at ang kanyang ina. Pilipinas isang pangalang banyaga na halos hindi sumagi sa kanilang isipan. Walang nagsalita, ngunit pareho nilang naiintindihan na ito na marahil ang huling pagkakataon o marahil isa na namang kabiguan. Ngunit matapos isara ng Europa ang lahat ng pinto, hanggat may isang lugar pa na hindi nasubukan, hindi nila ito maaaring talikuran. Ang bagong paglalakbay na ito ay hindi lamang paghahanap ng doktor. Ito ay isang pagsusugal ng buong buhay sa isang manipis na pag-asa sa isang malayong bansa na hindi inakala ni Elisa na kanyang mapupuntahan. Ang desisyon na lumipad patungong Pilipinas ay ginawa sa isang napakatahimik na gabi, walang luha, walang malalaking pangako. Si Senyora Clara lamang ang umupo sa harap ni Elisa. Hinawakan ang kamay ng kanyang anak at sinabing,
Kung may isang lugar pa na hindi natin nasubukan, gaano man kalayo, kailangan nating puntahan. Tumango si Elisa. Sa sandaling iyon, hindi na niya masyadong inisip ang buhay o kamatayan. Inisip lamang niya na ayaw niyang tumigil sa panghihinayang. Ang mahabang biyahe sa eroplano ay nagpagod kay Elisa. Pabugso-bugso ang kanyang tulog. Sa tuwing nagigising, nakikita niya ang kanyang ina na nakaupo sa tabi niya. Ang mga mata ay hindi inaalis sa mukha ng anak. Nang unti-unting bumaba ang eroplano, sumilip si Elisa sa bintana. Ang lungsod sa ibaba ay malawak, maliwanag at siksikan. Ang unang pakiramdam niya ay hindi takot, kundi isang kaunting pagkalito. Ibang-iba ang lahat sa kanyang inaakala tungkol sa isang banyagang bansa. Ang paliparan ay maluwag at maliwanag. Lumabas si Elisa sa eroplano, naramdaman ang mainit at maalinsangang hangin na bumalot sa kanya. Hindi tulad ng tuyong lamig ng Europa. Ang hangin dito ay may amoy ng araw, ng lupa at ng isang bagay na napakabuhay. Mabagal na naglakad si Elisa, nakakapit sa braso ng kanyang ina. Ang mga karatula ay malinaw. Ang mga empleyado ay mabilis kumilos ngunit may ngiti pa rin. Nang magkaproblema sa mga papeles, matiyaga silang ginabayan sa wikang Ingles. Nagulat si Elisa sa gaanang pakikitungo. Paglabas ng airport, ang daloy ng mga sasakyan ay bumungad sa kanya na parang isang walang tigil na ilog. Ang ingay ng mga makina, busina at usapan ng mga tao ay magkakahalo, maingay ngunit hindi nakakabahala. Lumingon-lingon si Elisa, pakiramdam na para siyang nakatayo sa gitna ng isang tunay na lungsod, buhay na buhay, hindi isang malamig at banyagang lugar. Dinala sila ng taxi palayo sa airport. Ang nasa katanghaliang gulang na tsuper ay tumingin sa salamin, nagtanong sa simpleng Ingles. Nang malaman niyang si Elisa ay nasa Pilipinas para magpagamot, bahagya siyang bumagal, ang boses ay naging mas malumanay. Sinabi niya, "Maraming magagaling na doktor dito, ma'am. Huwag po kayong mag-alala." Ang mga salita ay hindi magarbo, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagpagaan sa loob ni Elisa. Isang taong lubos na estranghero, ngunit nagmamalasakit sa isang napakanatural na paraan. Ang daan mula sa airport patungo sa kanilang pansamantalang tirahan ay dumaan sa malalapad na kalsada, mga hanay ng puno at mga gusaling magkakahalo ang taas. Nakita ni Elisa ang maliliit na kainan, mga naglalako sa gilid ng daan, mga pamilyang sama-samang naghahapunan. May kakaibang pakiramdam na pumasok sa kanyang puso. Ang pakiramdam na ang buhay dito ay nagpapatuloy ng malakas. Sa kabila ng lahat ng hirap, ang apartment na kanilang inupahan ay hindi kalayuan sa ospital. Ito ay isang simpleng lugar, malinis at may sapat na liwanag. Umupo si Elisa sa kama, bumuntong hininga ng malalim. Napagtanto niya na mas pagod siya kaysa sa mga araw niya sa Europa. Ngunit ang pagod na ito ay hindi lamang mula sa sakit, kundi mula rin sa ilang buwan ng matinding tensyon. Sa unang gabi sa Pilipinas, hindi makatulog si Elisa. Nakahiga siyang nakikinig sa ingay ng mga sasakyan sa labas. Sa ihip ng hangin sa bintana, mga tunog na banyaga, ngunit hindi nagdulot sa kanya ng kaba. Si Senyora Clara ay nakaupo sa isang maliit na mesa, inaayos muli ang mga medikal na record, bawat papel ay lukot na dahil sa sobrang pagbubukas. Tiningnan ni Elisa ang kanyang ina. Biglang napagtanto na napakalayo na ng kanilang narating hindi lamang sa distansya, kundi mula sa isang lugar ng kawalan ng pag-asa, patungo sa isang lugar na hindi niya alam kung ano ang idudulot. Kinaumagahan, naghanda silang mag-ina na pumunta sa ospital. Tumayo si Elisa sa harap ng salamin, tinitingnan ang kanyang mukha. Mas payat siya, mas malalim ang mga mata, ngunit sa kanyang tingin ay mayroong ibang bagay, hindi gaanong pag-asa, kundi kahandaan. Handa na harapin anuman ang naghihintay sa unahan. Paglabas ng apartment, huminga ng malalim si Elisa. Ang kalsada sa harap ay puno ng mga taong dumaraan. Ang takbo ng buhay ay nagpapatuloy na parang walang mga kaso ng sakit, walang mga alalahanin sa buhay at kamatayan. Biglang naisip ni Elisa, marahil iyon mismo ang nagpapaiba sa lugar na ito. Isang lungsod na patuloy na nabubuhay, humihinga at nagbubukas ng puso sa mga taong naghahanap ng pagkakataon. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Elisa na anuman ang maging resulta, ang pagtapak sa Pilipinas ay isa ng malaking pagbabago. Ang hangin, ang mga tao,
Ang ritmo ng buhay dito ay tahimik na humihipo sa kanya, marahan ngunit malinaw. Na para bang ang buhay, pagkatapos ng matagal na pagkakakulong, ay sa wakas ay nagbukas ng isang maliit na siwang, sapat para makapasok ang liwanag. Ang ospital ay matatagpuan sa isang malaking kalsada, walang tigil ang daloy ng mga sasakyan. Tumayo si Elisa sa harap ng tarangkahan, tumingala sa mataas at maliwanag na gusali, isang pakiramdam na mahirap pangalanan ang umusbong sa kanyang puso. Hindi na niya mabilang kung ilang ospital sa Europa ang kanyang napasok. Mga lugar na tanyag, makasaysayan, mabigat, at tahimik. Ngunit iba ang lugar na ito. Hindi dahil mas malaki o mas bago, kundi dahil ang kapaligiran nito ay hindi nagtataglay ng pamilyar na madilim na pakiramdam ng isang lugar na nauugnay sa sakit. Sa loob ng pangunahing labi, ang mga ilaw ay pantay na maliwanag. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas, ngunit hindi magulo. Ang mga counter ay patuloy na gumagana. Ang mga usapan ay sapat lang na marinig. Umupo si Elisa sa isang upuan, malinaw na nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Si Senyora Clara ay nakaupo sa tabi niya, mahigpit na hawak ang folder ng mga record na kasama na nila sa loob ng maraming buwan. Ang mga papel na iyon ay naglakbay na sa buong Europa. Nagdala ng pag-asa at pagkatapos ay nag-uwi ng kabiguan. Isang medical staff ang lumapit, nagtanong sa mabagal na Ingles. Nang malaman na si Elisa ay dayuhan, agad siyang tinulungang kumonekta sa isang interpreter. Makalipas ang ilang sandali, tapos na ang lahat ng kinakailangang papeles. Nagulat si Elisa sa bilis ng proseso. Sa Europa, sa tuwing nag-aasikaso ng papeles, lagi niyang nararamdaman na siya ay isang pabigat, isang komplikadong kaso. Dito, siya ay simpleng isang pasyente na nangangailangan ng tulong. Nang tawagin sa silid ng doktor, mabagal na pumasok si Elisa. Ang pamilyar na pakiramdam ng kaba ay muling umakyat. Sanay na siya sa mga tingin ng pag-aalala, sa mahahabang katahimikan bago umiling ang doktor. Ngunit ang Pilipinong doktor sa kanyang harapan ay iba. Binati niya ang mag-ina ng isang ngiti, isang marahang tango, at pagkatapos ay nag-focus sa pagtingin sa bawat pahina ng record, sa bawat scan. Tahimik ang silid, tanging ang kaluskos ng papel, at ang tunog ng aircon ang maririnig. Ang oras ay tila napakabagal na naramdaman ni Elisa na nanlalamig ang kanyang mga kamay. Si Senyora Clara ay nagpipigil ng hininga, ang mga mata ay hindi inaalis sa mukha ng doktor. Handa na si Elisa para sa pamilyar na sagot. Inisip niyang muli siyang tatango, ngingiti ng mahina, magpapasalamat at lalabas sa malamig na pasilyo. Ngunit pagkatapos, ibinaba ng doktor ang folder, tumingala at tumingin kay Elisa. Ang kanyang tingin ay hindi umiiwas, hindi rin nag-aalinlangan. Sinabi niya ang isang maikli at tiyak na pangungusap sa pamamagitan ng interpreter. Ang kasong ito ay maaaring operahan. Akala ni Elisa ay nagkamali siya ng dinig. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa doktor. Si Senyora Clara ay natigilan, ang mga labi ay bahagyang nanginginig ngunit walang salitang lumabas. Muling nagtanong si Elisa, ang boses ay halos pabulong. Tumango ang doktor at nagsimulang magpaliwanag. Sinabi niya ang tungkol sa lokasyon ng tumor, sa paraan ng pag-abot dito, sa microsurgery techniques, sa mga modernong imaging equipment na kanilang ginagamit. Hindi niya iniiwasan ang hirap ng kaso, hindi rin siya nangako ng anumang malabo. Ngunit sa bawat salita, naramdaman ni Elisa ang kumpiyansa na nakabase sa kaalaman at karanasan. Ang pakiramdam sa puso ni Elisa noon ay hindi tuwa. Ito ay parang isang malakas na pagtama na nagpahilo sa kanya. Ilang buwan, ang parehong folder na ito ay itinuring na imposible. Ngunit dito, pinag-uusapan nila ang posibilidad, ang solusyon. Biglang naramdaman ni Elisa na tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi niya napigilan. Mahigpit na hinawakan ni Senyora Clara ang kamay ng anak. Sanay na siyang pakalmahin ang sarili, sanay na maging matatag para hindi matakot si Elisa. Ngunit ngayon, hindi na niya maitago ang kanyang damdamin. Sa kanyang mga mata, pagkatapos ng napakatagal na panahon, unang lumitaw ang isang tunay na kislap ng pag-asa. Nagpatuloy ang doktor sa pagsasalita tungkol sa plano ng paggamot, sa oras ng paghahanda, sa mga panganib na maaaring mangyari. Pinakinggan ni Elisa ang bawat salita, sinusubukang manatiling kalmado.
Naiintindihan niya na hindi ito isang instant na himala. Ito ay isang landas na puno ng hamon. Ngunit kahit papaano, ito ay isang landas na nagbubukas. Paglabas sa klinika, lumakad si Elisa sa malawak na pasilyo. Ang maliwanag na ilaw ay tumatama sa malinis na sahig. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Ang lahat sa paligid ay nagpapatuloy ng normal. May mga doktor na dumadaan, mga pasyenteng naglalakad, mga usapan na maririnig. Ngunit sa puso ni Elisa, ang mundo ay kababago lang. Ang pangalawang pagkabigla na ito ay iba sa una. Kung ang una ay ang pagsara ng isang pinto, ngayon naman ay ang biglaang pagbukas ng isa pa. Alam ni Elisa na sa likod ng pintong iyon ay marami pang hindi alam, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng matagal na panahon, nangahas siyang isipin ang salitang pag-asa hindi bilang isang ilusyon, kundi bilang isang tunay na posibilidad. Pagkatapos ng pagkikita sa doktor, ang oras para kay Elisa ay lumipas ng mas mabagal kaysa dati. Nagsimula ang 2 linggong paghahanda para sa operasyon, ngunit walang araw na magkapareho. Tuwing umaga, pumupunta silang mag-ina sa ospital. Si Elisa ay kinukunan ng dugo, karagdagang mga scan, sinusuri ang puso, baga at nervous system. Bawat hakbang ay ipinapaliwanag ng malinaw, dahan-dahan, walang pagmamadali. Ngunit habang mas maraming paliwanag, mas nararamdaman ni Elisa na nakatayo siya sa isang napakanipis na hangganan. May mga pagkakataon na gumaan ang loob ni Elisa kapag sinasabi ng doktor na maayos ang lahat ng kanyang vital signs, na ang kanyang katawan ay sapat pa ang lakas para sa isang malaking operasyon. Ngunit may mga hapon din kapag nag-iisa sa maliit na apartment na ang takot ay umaakyat na parang malamig na tubig. Natatakot siyang umasa ng sobra, natatakot na baka lahat ay isang hindi pagkakaunawaan lamang na sa huling sandali. Ang pintong ito ay magsasara rin tulad ng mga nauna. Iba naman si Senyora Clara. Hindi siya masyadong nagsasalita tungkol sa kanyang takot. Sa araw, sinusundan niya si Elisa. Nagtatanong sa mga doktor, maingat na isinusulat ang bawat tagubilin. Sa gabi, kapag tulog na si Elisa, tahimik siyang uupo sa mesa, tinitingnan ang mga medical na record na nakalatag sa kanyang harapan. Binabasa niya ng paulit-ulit ang mga salitang hindi niya lubos na naiintindihan, umaasa lamang na makahanap ng isang bagay na tiyak na makakapitan. May mga gabi, matagal siyang nagdarasal hindi para sa isang himala, kundi para lamang sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa mga huling araw bago ang operasyon, mas naramdaman ni Elisa ang sariling kahinaan. Minsan, habang nagbabasa ng libro, bigla siyang nahihilo at kailangang sumandal. Isang araw, ang ilang mabilis na hakbang lang ay nagpabilis na ng tibok ng kanyang puso. Sa tuwing nangyayari iyon, tinitingnan ni Elisa ang kanyang ina, pilit na ngumingiti upang mapanatag ito. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang oras ay hindi pabor sa kanya. Sa gabi, bago ang operasyon, halos hindi nakatulog si Elisa. Tahimik ang silid, tanging ang tunog ng mga sasakyan sa labas ang maririnig. Nakahiga si Elisa na nakatingin sa kisame, iniisip ang lahat ng bagay, ang mga kalye sa Madrid, ang mga umagang umiinom ng kape kasama ang ina, ang maliliit na bagay na hindi niya pinahalagahan noon. Naisip niya ang posibilidad na hindi na siya magigising mula sa tulog bukas. Ang isiping iyon ay nagpasikip sa kanyang dibdib. Si Senyora Clara ay nakaupo sa tabi ng kama ng anak. Ang kamay ay nakapatong sa kamay ni Elisa, na para bang natatakot na kung bibitawan niya ito, ay mawawala ang kanyang anak. Hindi sila gaanong nag-usap. Ang presensya lamang ng isa't isa sa maliit na silid na iyon ay sapat na upang pigilan ang takot na maging desperasyon. Kinaumagahan, dinala si Elisa sa pre-operative area. Nang magpalit ng damit pasyente at humiga sa kama, nagsimula siyang manginig. Hindi na ito isang malabong takot, kundi isang napakatotoo at napakalapit na pakiramdam. Mahigpit na hinawakan ni Elisa ang kamay ng ina, hindi nangahas na tumingin ng matagal sa mukha nito dahil baka siya mapaiyak. Isang nurse ang lumapit, yumuko sa antas ng mata ni Elisa at nagsalita sa malumanay na boses sa pamamagitan ng interpreter. Sinabi niya na lahat ay naghanda ng mabuti, na ang operasyong ito, bagamat mahirap, ay hindi isang bagay na hindi pa nila nagawa.
Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Elisa, isang mainit at matatag na kamay. Ang simpleng kilos na iyon ay may kakaibang kapangyarihan na magpakalma. Ipinikit ni Elisa ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Alam niyang hindi niya kontrolado ang mangyayari. Ang tanging magagawa niya ay magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya, magtiwala na hindi sila susuko sa gitna, at magtiwala na anuman ang resulta, narating na niya ang dulo ng pag-asa. Habang itinutulak ang kama patungo sa operating room, lumingon si Elisa. Si Senyora Clara ay nakatayo doon, maliit sa gitna ng malawak na pasilyo, ngunit ang kanyang mga mata ay sumusunod sa anak hanggang sa magsara ang pinto. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Elisa na mula ngayon, wala na sa kanyang mga kamay ang lahat. Ang kanyang buhay ay nakasalalay sa isang desisyon ng buhay at kamatayan na ang sagot ay malalaman lamang pagkatapos ng napakahabang mga oras. Ang pinto ng operating room ay nagsara sa likuran ni Elisa ng dahan-dahan ngunit tiyak. Ang tunog ay napakahina, ngunit para kay Senyora Clara, hinati nito ang buhay sa dalawa. Nakatayo siyang tulala sa gitna ng mahabang pasilyo. Ang puting ilaw ay nagpalamig palalo sa lahat. Sa kanyang harapan, ang oras ay biglang naging malabo. Hindi na sinusukat sa minuto o oras, kundi sa bawat mabigat na paghinga sa kanyang dibdib. Sa loob ng operating room, si Elisa ay isinailalim sa anesthesia bago tuluyang makatulog. Ang huling imahe na kanyang nakita ay ang mga nakatutok na mukha ng medical team, ang kalmado at tiyak na tingin ng lead surgeon. Walang gaanong nagsalita, ngunit ang kanilang maayos na koordinasyon ay nagparamdam kay Elisa na hindi siya nag-iisa. Pagkatapos, unti-unting nagdilim ang lahat. Nagsimulang umusad ang oras ng mabagal at mahaba. Umupo si Senyora Clara sa waiting area. Ang mga kamay ay magkakakrus hanggang sa mamuti. Sa tuwing may pinto na bumubukas, sumisikip ang kanyang dibdib. Mga nurse na dumadaan, mga doktor na pumapasok at lumalabas lahat ay nagmamadali. Ang mga mukha ay tensyonado. Walang humihinto para magsabi sa kanya ng anuman. Ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang anunsyo. Lumipas ang maraming oras. Si Senyora Clara ay tumatayo at umuupo, naglalakad ng ilang hakbang at bumabalik muli. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa pinakamasasamang iniisip. Naalala niya noong bata pa si Elisa, ang mga pagkakataong nilalagnat ito, ang pakiramdam ng kawalan ng magawa habang nakaupo lang sa tabi ng kama ng anak, nagdarasal na bumaba ang lagnat. Ngunit ngayon, mas malaki ang lahat. Wala na siyang magawa kundi maghintay. Minsan, mas mabilis na bumukas ang pinto ng operating room. Isang doktor ang lumabas. Ang boses ay apurado habang nakikipag-usap sa isang kasamahan na naghihintay. Ilang salita lang ang narinig ni Senyora Clara pagdurugo. Presyon ng dugo, bantayang maigi, at ang kanyang puso ay tila nalaglag. Nanlambot ang kanyang mga binti. Kinailangan niyang kumapit sa upuan para makatayo. Gusto niyang magtanong, tumakbo, ngunit ang kanyang lalamunan ay barado, walang boses na lumalabas. Sa loob ng operating room, ang operasyon ay pumasok sa pinakamahirap na yugto. Ang tumor ay malalim, napapalibutan ng masalimuot na mga ugat. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring mag-iwan ng hindi na maayos na pinsala. May isang sandali, ang vital signs ni Elisa ay naging erratic. Ang tensyon sa silid ay halos makapigil hininga, ngunit walang umalis sa kanilang puwesto. Ang lead surgeon ay nagbigay ng mabilis at tiyak na desisyon, nag-utos na ipagpatuloy ang pagkontrol sa bawat hakbang, walang puwang para sa pag-aalinlangan. Sa labas, hindi na kinaya ni Senyora Clara. Yumuko siya, tinakpan ng dalawang kamay ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon mula nang malaman ang sakit ng anak, hinayaan niyang bumagsak ang sarili. Umiyak siya ng walang tunog. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang nanginginig na mga kamay. Natatakot siyang mawala si Elisa sa mismong araw na iyon. Sa isang malayong lugar, kalahating mundo ang layo mula sa kanilang tahanan. Ang oras ay humaba na parang walang katapusan. Ang langit sa labas ay nagbago na ng kulay. Ang ilaw sa pasilyo ay hindi nagbago, ngunit naramdaman ni Senyora Clara ang paglipas ng isang araw, dala ang buhay at kamatayan ng kanyang anak. Bawat minutong lumilipas ay isang pagpapahirap. At pagkatapos ng napakaraming oras,
muling bumukas ang pinto ng operating room. Sa pagkakataong ito, wala nang pagmamadali. Isang doktor ang lumabas, tinanggal ang kanyang maskara. Ang mukha ay pagod ngunit ang mga mata ay malumanay. Tumingin siya ng diretso kay Senyora Clara at marahang tumango. Isang tango lang at naintindihan na niya. Napaluhod siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagpapakawala ng tensyon na matagal nang naipon. Ang operasyon ay nalampasan na ang pinakadelikadong bahagi. Nailigtas si Elisa mula sa manipis na linya ng buhay, ngunit alam ni Senyora Clara na hindi pa tapos ang lahat. Ang kanyang anak ay nasa likod pa rin ng pintong iyon, lumalaban para makabalik. At siya, ang ina na naghintay sa loob ng isang araw na parang habambuhay, ay kailangan lang magpatuloy sa paghihintay, dala ang lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Nagising si Elisa sa isang kakaibang estado. Hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi rin niya matukoy kung araw o gabi. Ang kanyang katawan ay mabigat na parang dinadaganan ng isang di nakikitang kumot. Ang kanyang mga talukap ay nakapikit. Sa tuwing sinusubukan niyang buksan, isang malabong liwanag lang ang nakikita. Ang mga tunog sa paligid ay malayo, parang nanggagaling sa ibang lugar, hindi sa katotohanan. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang buong katawan niya ay halos hindi sumusunod. Isang pakiramdam ng pagkalito ang bumalot sa kanya, kasunod ang pamilyar na takot. Gusto niyang tawagin ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo at walang boses na lumalabas. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kamay na marahang dumampi sa kanya. Ang kamay na iyon ay mainit, matatag at napakatotoo. Isang boses ang narinig, mabagal at malinaw. Kahit hindi pa lubos na naiintindihan ni Elisa ang bawat salita, ang boses na iyon ay hindi nagmamadali, hindi tensyonado. Nandoon lang ito, na parabang sinasabi na hindi na siya nag-iisa. Unti-unting kumalma si Elisa. Bumagal ang tibok ng kanyang puso. Nang mas luminaw ang kanyang kamalayan, mas matagal na niyang naibukas ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, malumanay ang ilaw, napagtanto niyang nasa recovery room siya. Bawat paghinga ay may kasamang bahagyang sakit, ngunit hindi naman hindi makayanan. Ang sakit na iyon, sa kakaibang paraan, ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Kahit paano, nararamdaman pa niya ang kanyang katawan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid, isang tao ang pumasok. Dahan-dahang lumingon si Elisa at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang ina. Si Senyora Clara ay nakatayo doon mas payat, mas pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa sandaling magtama ang kanilang mga tingin. Hindi siya nagsalita agad. Itinaas lamang ang kamay sa kanyang bibig na parang natatakot na kung may lalabas na tunog bubuhos ang kanyang emosyon. Gustong ngumiti ni Elisa, ngunit ang kanyang mga labi ay bahagya lamang gumalaw. Mabilis na lumapit si Senyora Clara, hinawakan ang kamay ng anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy na bumagsak. Sa pagkakataong ito, hindi iyon luha ng takot, kundi luha ng ginhawa, pagkatapos ng mahabang panahon ng tensyon hanggang sa pagod. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang doktor. Mabagal at malinaw niyang sinabi ang bawat pangungusap. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang tumor ay natanggal ng buo. Walang malubhang pinsala na nangyari sa proseso. Narinig ni Elisa ang mga salitang iyon na parang nakikinig sa isang kuwentong hindi tungkol sa kanya. Hindi pa siya nakakaramdam ng tuwa. Hindi pa niya lubos na naiintindihan ang kahulugan. Naramdaman lamang niya ang isang mainit na pakiramdam na kumalat sa kanyang dibdib, na parabang siya ay kababalik lang mula sa isang napakalayong lugar. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng dahan-dahan. Mas marami ang tulog ni Elisa kaysa gising. Sa tuwing nagigising, mayroon siyang kasama minsan ang ina, minsan ang nurse, minsan ang doktor na nagsusuri. Walang nagtatrabaho ng basta-basta. Bawat kilos ay marahan, bawat salita ay maingat na ipinapaliwanag. Nagsimulang mapagtanto ni Elisa na bukod sa pagligtas sa kanyang buhay, tinutulungan din siya ng mga taong ito na matutong muling magtiwala. Sa ikatlong araw, mas malinaw nang naigagalaw ni Elisa ang kanyang mga daliri. Sa ikalimang araw, nakaupo na siya ng kaunti kahit nahihilo pa. Bawat maliit na pag-unlad ay napapansin, hinihikayat. Hindi inakala ni Elisa na
ang paggaling ay maaaring maging isang napakainit na paglalakbay. Si Senyora Clara ay halos hindi umalis sa ospital. Natutulog siya sa upuan, kumakain ng mabilis para lamang makasama ang anak. Ngunit hindi tulad ng mga araw ng paghihintay sa labas ng operating room, wala nang takot sa kanyang mukha ngayon. Sa halip, ito ay pagod na may halong malalim na pasasalamat. Sa tuwing nakikitang gumagalaw si Elisa, bumubuntong hininga siya na para bang nakatanggap muli ng isang mahalagang araw. Unti-unting naunawaan ni Elisa na nalampasan na niya ang hangganan ng buhay at kamatayan. Hindi pa siya ganap na malusog, hindi pa kayang tumayo at maglakad tulad ng dati, ngunit siya ay buhay. At sa bawat mabagal na paghinga, may isang bagay na malinaw na naramdaman si Elisa. Hindi lamang siya nailigtas ng isang matagumpay na operasyon, kundi ng mga taong hindi sumuko na nasa tabi niya mula sa pinakawalang pag-asa na sandali hanggang sa muli niyang imulat ang kanyang mga mata sa buhay. Nang mailipat si Elisa sa isang regular na silid, nagsimulang lumawak ng kaunti ang kanyang mundo. Hindi na lamang ito puting kisame at tuloy-tuloy na tunog ng makina, kundi isang bintana, sikat ng araw tuwing umaga at mga pang-araw-araw na tunog mula sa labas. Kahit mahina pa, malinaw na naramdaman ni Elisa na unti-unti na siyang bumabalik sa buhay. Sa mga unang araw, kaya lang ni Elisa na umupo ng sandali bago kailangang humiga muli. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, ang nakakagulat sa kanya ay hindi ang kanyang katawan, kundi ang paraan ng pakikitungo ng mga tao sa paligid. Ang nurse na pumapasok sa silid ay laging mahinahon, laging nagtatanong. Ang doktor, sa tuwing bumibisita, ay nagpapaliwanag ng detalyado, hindi nagmamadali, hindi nagpapakitang abala. Napagtanto ni Elisa na dito, hindi siya isang banyagang kaso, kundi isang tao na inaalagaan. Ilang araw pagkatapos, pinayagan si Elisa na maglakad-lakad sa pasilyo. Inalalayan siya ni Senyora Clara sa bawat mabagal na hakbang. Mabagal ang paglakad ni Elisa, bawat hakbang ay nangangailangan ng konsentrasyon, ngunit hindi siya nahihiya o naiinip. Sa pasilyo, tinitingnan siya ng ibang mga pasyente. May ngumingiti, may marahang tumatango bilang pagbati. Isang matandang babae na naka-wheelchair ang nagtaas pa ng kamay, nagsabi ng ilang maikling salita sa Tagalog na hindi naintindihan ni Elisa, ngunit ang kanyang boses ay kakaibang mainit. Ngumiti si Senyora Clara bilang tugon. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang unang payagan si Elisa na lumabas sa bakuran ng ospital, halos masilaw siya. Ang sikat ng araw sa umaga ay hindi matindi kundi mainit. Ang mga puno sa harap ng ospital ay luntiang-luntian. Ang hangin ay marahang umiihip, nagpapakaluskos sa mga dahon. Tumayo si Elisa doon, huminga ng malalim. Napagtanto niyang napakatagal na panahon na pala mula noong huli siyang huminga ng walang takot. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maglakad ang mag-ina sa paligid ng kalye malapit sa ospital. Nakasombrero si Elisa, medyo masakit pa ang ulo, mabagal ang paglakad. Ang mga taong dumadaan, kapag nakikita ang benda sa kanyang ulo, ay kusang nagbibigay daan, may ilan pang humihinto para kumustahin. Hindi pa masyadong marunong magtagalog si Elisa, ngumingiti at tumatango lang, ngunit nararamdaman niya ang tunay na pagmamalasakit, hindi labis na usisero, hindi malamig. Isang umaga, habang nasa bus sila para sa isang check-up, nahilo si Elisa. Pagkatayo niya, umikot ang lahat. Bago pa siya makakilos, may sumalo na sa kanya. Isang babae ang mabilis na nag-alok ng upuan, isa pa ang nag-aalalang nagtanong kung ayos lang siya. Nagpanik si Senyora Clara, ngunit bago pa siya makapagsalita, may tumawag na ng ambulansya. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, napaka-natural, na para bang ang pagtulong sa isang taong nangangailangan ay isang bagay na dapat lang gawin. Nailigtas si Elisa at naibalik sa ospital. Pagkatapos noon, nakahiga siya sa kama habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa emosyon. Sa Europa, maraming beses nang nakita ni Elisa ang mga taong tumatalikod kapag may nangyayaring hindi nila problema. Dito, ang mga estranghero ay kumilos kaagad, walang pag-aalinlangan, walang pagkalkula. Si Senyora Clara ay nakaupo sa tabi ng anak, marahang nagsalita. Hindi ko rin inaasahan, sabi niya. Pumunta ako sa Pilipinas para lang sa'yo bilang isang inang handang gawin ang lahat.
Ngunit unti-unti kong napagtanto na ang bansang ito ay tahimik na nagpapagaling sa ating dalawa, hindi lamang sa pamamagitan ng medisina, kundi sa paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa. Sa mga hapon, uupo si Elisa sa tabi ng bintana ng apartment, tinitingnan ang daloy ng mga sasakyan, ang mga naglalako, ang mga pamilyang nagsasalo-salo sa hapunan. Hindi niya lubos na naiintindihan ang wika, ngunit naiintindihan niya ang pakiramdam. Ang pakiramdam na mabuhay sa gitna ng isang komunidad kung saan nakikita ng mga tao ang isa't isa, nagmamalasakit sa isa't isa. Kahit sa mga napakaikling sandali lamang, nagsimulang mapagtanto ni Elisa na ang Pilipinas ay hindi lamang isang lugar kung saan siya nagpagamot. Ito ay isang lugar na nagbigay sa kanya ng ibang karanasan sa buhay, sa koneksyon sa pagitan ng mga tao. Bawat araw na lumilipas, habang unti-unting bumubuti ang kanyang kalusugan, hindi lamang pisikal na gumagaling si Elisa, kundi unti-unti ring binibitawan ang takot na kumapit sa kanya sa loob ng maraming buwan. Naunawaan niya na may mga lugar na nagliligtas ng tao gamit ang scalpel at gamot, ngunit may mga lugar din na nagliligtas sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. At ang Pilipinas, para kay Elisa, ay ginagawa ang pareho sa isang napakatahimik ngunit malalim na paraan. Isang umaga, nang sapat na ang lakas ni Elisa para maglakad ng mag-isa sa paligid ng kalye, iminungkahi ni Senyora Clara na lumabas sila para magkape. Hindi dahil gusto niya ng kape, kundi dahil nakita niyang kailangan ng kanyang anak na huminga ng hangin ng pang-araw-araw na buhay. Pumayag si Elisa. Nagsuot siya ng sombrero, isang magaan na jacket, at lumabas sa maliit na eskinita patungo sa pangunahing kalsada. Ang eskinita ay hindi malawak. Sa magkabilang gilid ay mga mababang bahay, may mga nakasabit na paso ng halaman sa harap. Sa dulo ng eskinita ay may isang maliit na kapihan. Simpleng karatula, laging bukas ang pinto. Ang amoy ng kapeng barako ay kumakalat sa labas, humahalo sa amoy ng araw sa umaga. Huminto sandali si Elisa, na para bang nahatak ng pamilyar ngunit kakaibang amoy na iyon. Sa loob ng kapihan ay hindi matao. Ilang mesang kahoy, ilang customer na, tahimik na nakaupo. Isang lalaki na nasa mga 30 anyos ang nakatayo sa likod ng counter, nagpupunas ng baso. Nang makita ang mag-ina na pumasok, tumingala siya at ngumiti isang ngiti na hindi pilit, sapat lang para makaramdam ng ginhawa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Marco sa mabagal na Ingles. Nang malaman niyang si Elisa ay kalalabas lang mula sa operasyon at nagpapagaling, marahan siyang tumango. Hindi na nagtanong ng anumang maaaring maging awkward. Dinalhan niya si Elisa ng isang mainit na tasa ng salabat. Sinabing mas magaan ito at mas mabuti kaysa kape. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagparamdam kay Elisa na siya ay iginagalang, hindi kinakaawaan. Umupo ang mag-ina sa isang mesa malapit sa pinto. Ang sikat ng araw ay tumatama sa lumang mesang kahoy. Humigop si Elisa ng salabat, naramdaman ang init na dumaloy sa kanyang lalamunan. Napakatagal na panahon na mula noong huli siyang magkaroon ng umaga na hindi nauugnay sa ospital, gamot o mga pagsusuri. Lumingon siya sa paligid, nakita ang takbo ng buhay na mabagal at normal, isang bagay na dati niyang inakala na hindi na niya mararanasan muli. Paminsan-minsan, sumusulyap si Marco kay Elisa, hindi dahil sa pag-usisa, kundi para masigurong maayos lang siya. Nang mapansin niyang medyo napagod si Elisa, lumapit siya at mahinang nagtanong kung may kailangan pa ba siya. Isang simpleng tanong lang, ngunit naramdaman ni Elisa ang tunay at hindi maingay na pagmamalasakit. Sa mga sumunod na araw, sa tuwing kaya niya, bumibisita si Elisa sa kapihan. Minsan, ilang minuto lang, minsan, mas matagal. Hindi maraming tanong si Marco. Minsan, ikinukuwento niya ang tungkol sa kapihan, sa eskinita, sa buhay sa lungsod na ito. Minsan, tahimik lang siyang nagtitimpla ng salabat habang nakaupo si Elisa at ang kanyang ina. Ang katahimikang iyon ay hindi mabigat, kundi napaka-komportable. Napagtanto ni Elisa na nagsisimula na niyang abangan ang mga umagang tulad nito. Hindi dahil sa kapihan, kundi dahil sa pakiramdam na makita ang isang taong tumitingin sa kanya, hindi bilang isang pasyente, hindi bilang isang taong mamamatay na, kundi bilang isang normal na tao. Tinitingnan siya ni Marco ng may kalmadong mga mata, hindi iniiwasan ang kanyang peklat, hindi rin ito binibigyan ng sobrang pansin.
Isang umaga, nang natanggal na ang benda sa ulo ni Elisa, mas naging maliwanag ang ngiti ni Marco. Sinabi niya, "Mukha ka ng mas malakas." Natawa si Elisa, isang tawa na medyo mahina pa, ngunit napakatotoo. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang bahagyang kumibot ang kanyang puso, napakagaan, na parang isang kwerdas na marahang hinaplos. Pinanood ni Senyora Clara ang eksena mula sa malayo. Wala siyang sinabi, ngunit sa kanyang puso ay may kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam ng kapanatagan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita niyang ang kanyang anak ay hindi lamang nabubuhay, kundi nagbubukas din ng puso sa buhay. Ang maliit na kapihan sa iskinita na iyon, para kay Elisa, ay hindi simula ng isang malaking kwento. Ito ay isang lugar lamang na may sikat ng araw, may mainit na salabat, may isang lalaking sapat lang magsalita, at may mga umaga na wala ng amoy gamot. Ngunit mula sa mga napakaliit na bagay na iyon, naramdaman ni Elisa na ang kanyang buhay ay tahimik na nagbabago ng direksyon mula sa paggaling patungo sa pamumuhay, mula sa pag-iral patungo sa pag-asa. Ang mga umaga sa kapihan sa eskinita ay unti-unting naging isang magaan na nakagawian ni Elisa habang bumubuti ang kanyang kalusugan. Hindi na lang siya basta nakaupo at nanonood sa mga lansangan. Nagsimula siyang gustuhing mas maunawaan ang lugar na ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mata, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay kasama nito. Si Marco ang unang nakapansin nito. Isang umaga, habang nahihirapan si Elisa sa pagbabayad, ngumiti siya at dahan-dahang nagsabi ng ilang simpleng salita sa Tagalog. Hindi lubos na naintindihan ni Elisa, ngunit nahulaan niya ang ibig sabihin. Itinuro niya ang tasa, ang pera, at inulit ang bawat salita. Ginaya siya ni Elisa. Ang kanyang bigkas ay medyo formal pa, ngunit pareho silang natawa. Ang tawang iyon ay hindi dahil sa mali ang kanyang sinabi, kundi dahil walang sinuman ang nagmadaling itama siya. Mula noon, sa tuwing magkikita sila, tinuturuan ni Marco si Elisa ng ilang bagong salita, mga pang-araw-araw na salita. "Magandang umaga, salamat, walang anuman. Pagod ka ba?" Isinulat ito ni Elisa sa isang maliit na kuwaderno. Mabagal siyang natuto, ngunit tuloy-tuloy. Minsan, 2 o 3 salita lang ang natatandaan niya. Minsan, nakakalimutan niya lahat. Hindi siya minadali ni Marco, sinabi lang na hindi kailangang magmadali, masasanay din siya. Pinanood ni Senyora Clara ang kanyang anak na natututo ng paunti-unti. Gumaan ang kanyang loob. Siya rin ay nagsimulang magbigay pansin sa mga bagay sa paligid. Natuto siyang bumati sa mga kapitbahay, tumango at ngumiti sa mga tindera, at maghintay ng walang pagkainip. Ang mag-ina ay unti-unting naging bahagi ng ritmo ng buhay doon, hindi sa pamamagitan ng malaking pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng maliliit na bagay. Sinimulan ni Elisa na subukan ang mga pagkaing Pilipino. Noong una, mga magagaan na pagkain, pagkatapos ay mga mas malasa. May mga pagkaing nagustuhan niya, may mga kailangan niyang kainin, ng dahan-dahan para masanay. Bawat pagkain ay isang bagong karanasan. Napagtanto ni Elisa na ang pagkain dito ay hindi lamang para mabusog, kundi para magsama-sama ang mga tao, mag-usap, magbahagi, walang kumakain ng nagmamadali at mag-isa. Sa mga hapon, mabagal na naglalakad si Elisa sa paligid. Nakikita niya ang mga batang naglalaro sa labas ng bahay, mga matatandang nakaupo sa beranda at nag-uusap, mga maliliit na tindahan na regular na lumilitaw araw-araw. Walang pumapansin na siya ay dayuhan. Tinitingnan nila siya tulad ng sinumang dumadaan. Ang pagiging normal na iyon ay nagparamdam kay Elisa ng higit na kaginhawaan kaysa sa anumang espesyal na atensyon. Isang araw, mas matagal na nag-usap si Elisa at Marco, hindi sa pamamagitan ng matatas na pangungusap, kundi sa kombinasyon ng Ingles, ilang salitang Tagalog at mga sandali ng katahimikan. Ikinuwento ni Marco ang kanyang buhay, ang pagbubukas ng kapihan, ang mga mahihirap na araw. Ikinuwento ni Elisa ang tungkol sa Madrid, sa mga buwan sa ospital. Walang sinuman ang nagkunwaring malakas. Nagsabi lang sila ng totoo. Unti-unting napagtanto ni Elisa na hindi na niya nararamdaman na siya ay isang dayuhang pasyente na pumunta dito para magpagamot. Nagsimula siyang maramdaman na siya ay isang taong naninirahan sa lugar na ito. Isang taong kailangang matuto ng wika, mamalengke,
makinig sa ingay ng mga sasakyan nang hindi nagugulat at ngumiti pabalik sa mga pamilyar na pagbati. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ng bintana ng apartment, sinabi ni Elisa sa kanyang ina na mas gumaan ang kanyang pakiramdam, hindi lamang dahil gumagaling ang kanyang katawan, kundi dahil ang kanyang isip ay hindi na nababalot ng takot. Tiningnan ni Senyora Clara ang kanyang anak, tumango. Naiintindihan niya na binigyan ng Pilipinas si Elisa ng isang bagay na hindi maibibigay ng Europa, ang pakiramdam na kabilang sa isang lugar. Kahit nagsisimula pa lang, alam ni Elisa na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Kailangan pa niyang bumalik para sa mga check-up, kailangan pa ring mag-ingat sa kanyang kalusugan. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagong ideya na umusbong. Kung isang araw ay maaari siyang pumili, marahil ay hindi siya magmamadaling umalis. Dahil dito, natututo siyang muling mabuhay, hindi bilang isang taong kalalabas lang mula sa bingit ng kamatayan, kundi bilang isang taong binibigyan ng pagkakataong magsimula muli. Ang desisyon na manatili sa Pilipinas ay hindi dumating kay Elisa sa isang biglaang sandali o isang malinaw na pahayag. Dumating ito ng napakabagal, pumasok sa kanyang isipan sa bawat umagang paggising, bawat pagbisita sa doktor, bawat hapong tahimik na pagupo sa pamilyar na kapihan, pinapanood ang sikat ng araw sa maliit na eskinita. Noong una, iniisip lamang ni Elisa na mananatili siya ng kaunting panahon para subaybayan ang kanyang kalusugan. Pinayuhan siya ng doktor na huwag magmadaling magbiyahe ng malayo, sumang-ayon din si Senyora Clara, ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto ni Elisa na hindi na niya binibilang ang mga araw para umuwi. Sa halip, nagsimula siyang ayusin ang kanyang buhay dito sa isang natural na paraan na para bang matagal na itong nakatakda. Hindi tinanong ni Marco si Elisa kung gaano siya katagal mananatili. Hindi siya nagbigay ng pressure, hindi rin siya nangako ng kung ano-ano. Nandoon lang siya, regular, tulad ng kapihan na laging bukas tuwing umaga, tulad ng mainit na salabat na laging inilalagay sa harap ni Elisa pagpasok niya. Ang mismong kapanatagan na iyon ang nagbigay kay Elisa ng higit na katiyakan kaysa sa anumang pangako. Isang hapon, habang mas matagal silang nag-uusap, dahan-dahang sinabi ni Elisa na iniisip niyang manatili sa Pilipinas ng mas matagal hindi para takasan ang nakaraan, kundi dahil nararamdaman niyang kaya niyang mabuhay dito. Nanahimik sandali si Marco, pagkatapos ay tumango. Sinabi niya na kung gusto niyang manatili, handa siyang tulungan siya sa bawat hakbang mula sa pinakamaliliit na bagay, hindi dahil sa romantikong damdamin, kundi dahil naniniwala siyang lahat ay karapat-dapat sa isang lugar upang magsimulang muli. Si Senyora Clara, ang pinakapinag-alala ni Elisa. Ngunit nang sabihin ni Elisa ang kanyang iniisip, hindi siya tumutol. Matagal niyang tiningnan ang kanyang anak at sinabing ang pinakamahalaga sa kanya ay ang mabuhay si Elisa ng malusog at payapa. Kung ang Pilipinas ang nagbibigay nito sa kanyang anak, wala siyang dahilan para hilahin ito pabalik sa isang lugar na puno na lamang ng masasakit na alaala. Nagbago rin si Senyora Clara, hindi na lang siya palaging nasa apartment. Mas madalas na siyang lumalabas, sumasali sa mga magagaang aktibidad sa ospital bilang suporta sa ibang mga dayuhang pasyente. Marami siyang nakilala, nakipag-usap, nagbahagi. Sa mga pagkakataong iyon, nakilala niya ang isang mas matandang Pilipinong doktor, mahinahon at tahimik. Nag-usap sila tungkol sa trabaho, sa buhay ng walang pagmamadali. Isang napakabagal ngunit napakatotoong pagkakaunawaan ang unti-unting nabuo. Nakita ni Elisa na mas madalas nang ngumingiti ang kanyang ina. Isang ngiti na hindi na tensyonado, hindi na may dalang palaging pag-aalala. Naiintindihan ni Elisa na hindi lamang siya ang nailigtas, kundi ang kanyang ina ay gumagaling din sa ibang paraan. Ang mga araw ni Elisa sa Pilipinas ay unti-unting naging napaka-ordinaryo. Natuto siyang mamalengke mag-isa, magluto ng simpleng pagkain, at umorder gamit ang Tagalog na medyo nagkakabuhol-buhol pa. Nasanay na siya sa ingay ng mga sasakyan sa umaga, sa tunog ng mga naglalako sa hapon, sa ritmo ng buhay na hindi nagmamadali ngunit hindi humihinto. Hindi na siya ang pasyente mula sa malayong lugar, kundi isang taong namumuhay sa gitna ng komunidad. Ang relasyon ni Elisa at Marco ay hindi maingay. Lumago ito sa pamamagitan ng maliliit na bagay.
Isang beses na hinintay siya ni Marco matapos ang check-up bago buksan ang kapihan. Isang beses na umupo siya sa kapihan habang pagod si Marco, para lang nandoon. Walang masyadong nagsasalita tungkol sa hinaharap, ngunit pareho nilang nararamdaman na iisa ang kanilang direksyon. May mga gabi, nakahiga si Elisa sa apartment, nakikinig sa patak ng ulan. Naiisip niya ang Madrid, ang mga pamilyar na kalye, ang buhay niya noon, ngunit ang alaala ay hindi na nagdudulot ng sakit. Ito ay bahagi na lamang ng nakaraan na natapos na ang papel. Ang kasalukuyan, dito sa lugar na ito, ay isang ibang buhay na kanyang tinatahak, mas mabagal, mas malalim, at mas totoo. Naunawaan ni Elisa na ang pananatili sa Pilipinas ay hindi isang biglaang desisyon. Ito ay resulta ng isang mahabang paglalakbay mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa muling pagsilang, mula sa takot patungo sa tiwala. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi niya naramdaman na may tinatakasan siya. Pinipili lamang niyang manatili sa lugar na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay, magmahal at magsimulang muli. Tahimik na lumipas ang panahon, ganap nang gumaling si Elisa. Ang mga sumunod na check-up ay laging maganda ang resulta. Ang kanyang mga vital signs ay stable, wala nang senyales ng pagbabalik ng sakit. Sinabi ng doktor na maaari na siyang mamuhay tulad ng isang normal na tao basta't panatilihin ang isang malusog na pamumuhay at pakinggan ang kanyang katawan. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, hindi na napaiyak si Elisa tulad ng dati. Tumango lamang siya at ngumiti dahil sa kanyang puso, lubos na niyang naiintindihan ang kahulugan ng salitang normal na kababalik lang sa kanya. Ang buhay ni Elisa sa Pilipinas ay naging napakasimple. Sa umaga, maaga siyang gumigising para samahan si Marco na mag-agahan sa kapihan bago pa dumating ang mga customer. Sa tanghali, nagpapahinga siya o nagbabasa. Sa hapon, naglalakad siya sa paligid, binabati ang mga mukhang naging pamilyar na. Ang maliliit na bagay na ito, na dati niyang itinuturing na pangkaraniwan, ay naging pinakamahalaga ngayon. Nagsimulang tumulong si Elisa sa ibang mga dayuhang pasyente sa ospital. Tinutulungan niya silang maunawaan ang mga proseso, pinapakalma sila sa kanilang mga unang araw. Hindi dahil mas magaling siya, kundi dahil nandoon na rin siya sa kanilang posisyon. Sa tuwing nakikita niyang kumakalma ang nag-aalalang mga mata ng iba, napupuno ang kanyang puso ng isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag ang pakiramdam na may silbi ang kanyang buhay pagkatapos halos mamatay. Si Senyora Clara ay nakahanap din ng sariling kaligayahan. Nagpatuloy siya sa mga gawaing pagsuporta sa mga pasyente at ang kanyang relasyon sa Pilipinong doktor ay lalong lumalim. Hindi sila masyadong nag-uusap tungkol sa hinaharap, ngunit sabay silang naglalakbay ng dahan-dahan, sapat na para hindi nila makaligtaan ang isa't isa. Tiningnan ni Elisa ang kanyang ina at nakitang mas gumaan ang pakiramdam nito, mas payapa. Naiintindihan niya na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang nagligtas sa kanya, kundi nagbukas din ng bagong kabanata sa buhay nilang mag-ina. May mga gabi, uupo si Elisa sa harap ng kapihan, tinitingnan ang daloy ng mga sasakyan, iniisip ang mga araw sa Madrid. Hindi niya itinatanggi ang nakaraan, wala rin siyang pinagsisisihan. Ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan ay may dahilan. Kung wala ang mga araw na iyon ng kawalan ng pag-asa, marahil ay hindi niya mauunawaan ang halaga ng mabuhay, mahalin, at makasama ang mga taong handang hawakan ang kanyang kamay. Sa pinakamahirap na sandali, ang Pilipinas para kay Elisa ay hindi lamang isang lugar na nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng medisina. Ito ang lugar na nagturo sa kanya ng isang simpleng aral, na kayang lampasan ng tao ang mga bagay na tila imposible, kung mayroon pang tiwala at may mga kamay na hindi bumibitaw. Nasa gitna ng isang buhay na puno ng kawalan ng katiyakan, ang tahimik na kabutihan ay umiiral pa rin, sapat para hilahin ang isang tao pabalik mula sa bingit. Ngayon, hindi na tinatanong ni Elisa ang sarili kung bakit nangyari sa kanya ang himala. Alam lamang niyang pahalagahan ang bawat araw na mayroon siya. Pahalagahan ang isang malusog na umaga, isang simpleng hapunan, isang taong nasa tabi niya na hindi kailangan ng maraming salita. Ang kwento ni Elisa ay maaaring isa lamang maliit na kwento sa gitna ng marami pang iba.
Ngunit kung nakikinig ka hanggang dito at nasa isang mahirap na yugto ka ng iyong buhay, tandaan mo na minsan ang pag-asa ay hindi dumarating mula sa lugar na ating inaasahan. Maaaring dumating ito ng huli, mula sa malayo at napakatahimik, ngunit hanggat hindi ka sumusuko, ang buhay ay may paraan pa rin para magbukas ng isang daan para sa iyo. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung nakaramdam ka ng koneksyon, iwan mo ang iyong saloobin. At kung naniniwala kang ang mga kwentong tulad nito ay maaaring magbigay ng pag-asa sa iba, ibahagi ito at manatili sa channel para sa marami pang kwento.